Sa dalampasigan ng Occidental Mindoro, nag-aabang ang mga kaanak ng 22 mangingisdang sakay ng bangkang Gemvir 1, ang fishing boat na binangga ng isang Chinese fishing vessel habang nakaangkla ito sa reed o rectobank. 5 araw na ang nakalipas mula nang mabalitaan nila ang nangyaring paglubog ng Gemvir 1. Simula pong dumating kami din sa Kaminawit, diyan po kami naghintay. Wala pong tulong na dumating sa amin. Kahit po tubig, uhaw, gutom, pagod, init po ang inabot namin. Lahat sila naghihintay, umaasang ligtas ang kani-kanilang mga pamilya. Kabilang sa mga nag-aabang si Aling Margie, 42 taong gulang. Bitbit niya ang kanyang 2 maliit na anak. Kasama sa mga mangingisdang sakay ng Gemvir 1 ang asawa ni Aling Margie na si Ramil at ang kanilang anak na si Limuel. Nagtawag yung anak ko, sabi niya, Nay, narinig na, balitaan mo na. Sabi ko nga, no, sabi niya yung Gemvir 1 daw na nabangga ng bangkang. Sabi ko, yung mga tao saan? Sabi niya, hindi pa nga alam. Sabi yung anak ko, magpakatibay ka lang. Sabi ko, kawawa naman yun si Papa mo at saka yung kapatid mo. 15 araw na ang nakalilipas mula nang huli niyang makasama ang asawa at anak. Galing po ako ng isla, tapos mamasaya ko ng tipisos. 2 oras pa punta dito. Yung sadya po namin dito, siyempre naghahintay kami ng asawa ko at saka yung anak ko. Tapos kanina pa kami dito ng alas 9. Hindi pa namin na-receive kung saan pa sila, paratingin pa o kukunin pa doon. Lahat po kami, may mga anak pa po kami na bitbit. Wala po kaming sabing balita na kung ano. Basta po, ang pinanghahawakan lang namin, doon namin makikita yung mga asawa namin. Ganun lang po. Wala pong kahit na ano sinabi sa amin na ganito malalaman nyo, may balita kami. Wala pong ganun. Kami po ay naghihintay sa wala. Lumipas ang halos kalahating araw, wala pa ring dumarating na mangingisda. Hindi na mapakali si Aling Margie. Mas tumatagal, mas tumitindi raw ang kanyang pag-aalala. Hanggang sa matanaw na nila ang barko ng Philippine Navy. Well, doon si Papa, hintay natin. Iuwi na natin si Papa. Kanina pa tayo dito. Tara. Punta tayo ng angkin. Nagsimula ng magtakbuhan ang mga kaanak pero hindi pa pala bababa ang mga mangingisda. Kinakailangan kasi silang kunan muna ng pahayag ng Philippine Coast Guard. Agad na hinanap ni Aling Margie ang kanyang mag-ama. Ilaw. Sa muling pag-apak nila sa Mindoro, 140 oras na ang lumipas mula nang banggain at iwanan sila sa gitna ng dagat. Bakas na rin sa mukha ng mga mangingisda ang pagkahapo. Masaya na po kami. Kahit paano po nakarating din po sa amin. Hindi po sa amin ng hayos. Didiretso muna ang mga mangingisda sa bahay ng may-ari ng bangka kasama ang kanilang mga pamilya para magpalipas ng gabi. Ang kapitan ng bangka na si Junel, ikinuwento sa amin ang kanilang naging karanasan. Umalis po kami dito, May 29. Papunta po kami Palawan. Yung pagkaigib po namin, papunta kami ng West Philippine Sea. Diyan po sa Rectobank. 8 araw, kalahati ang pamalakaya namin. Pangsyam sana yung June 9. June 9, mag-aalas 12 po ng gabi, nangyari po yung pagbangga sa amin. Narinig ko lang po na nagsigawan yung mga tao ko. Sigawan, nagising po ako,
papaandarin ko po yung makina, biglaan na lang na dumating yung barko na nabangga na kami. Ilang ano lang po, putol agad yung hulihan ng bangka namin. Biglang lumubog, hindi ko na ano yung mga gamit namin. Nakita ko po yung barko, umikot po siya pabalik sa amin. Akala ko po tutulungan kami dahil bumalik. Pagbalik po, inilawan yung mga ilaw nila, maraming ilaw. Nakita po kami na lubog na. Nung pagkita po sa amin, umatras po. Pero kita po namin yung mga tao na sa lansya. Umatras po sila ng mabilis bago pinatay yung ilaw. Unti-unti raw napuno ng tubig ang kanilang bangka. Natapon na rin ang 3 toneladang isdang huli nila. 4 lang ang nakasakay sa mas maliit na bangkang dala nila. Ang marami sa kanila, nagpalutang-lutang na lang sa dagat, naghihintay ng tutulong sa kanila. Na pinasaguan ko po yung 2 tao ko, nakita po kami ng isang ilaw. Pinasaguan ko sila ng mga 5 milya. Personal naming nakausap si Bonbon, 21 taong gulang. Nung sinabihan po kami ng kapitan namin na tatanggalin yung bato, hindi na po namin nagawa kasi lubog na, hindi na namin makita yung mga tali na puputulin namin. Kaya yun po, sobrang taranta ko na po, sumakay na lang po ako ng bangkang maliit yung ginagamit namin. Ang tinutukoy ni na Bonbon ay ang mas maliliit na outrigger boat gaya nito na nakarugtong sa mother boat o malaking bangkang Gemvir 1. Wala na rin silang radyo na pwedeng gamitin sa pagtawag sa kanilang kaanak. Basa na rin ang kanilang mga telepono. Tumulo po yung luha ko, iniisip ko po kung wala pong may nagsagip sa amin, paano na kami? Baka maghihintay kami ng ilang linggo bago pa kami masagip kasi po malalayo po yung kumpanya po namin, yung katulad din po ng bangka namin. Hindi na rin po kami makakapagradyo, wala na po, basa na po lahat. Habang nasa laot, pamilya pa rin daw ang iniisip ni na Bonbon. Habang nananagwan po ako, ma'am, yung sarili ko, hindi ko inisip ko yun, nandito na iwan namin kasi kala nila okay lang kami doon kasi hindi nila alam na kami pala palutang-lutang na doon na lubog na po. Siyempre po kapag mamatay ka, kahit anong oras pwede kang mamamatay, di ba? Mas kawawa po yung naghihintay dito. Sa kanilang pagsasagwan, isang maliit na ilaw daw ang natanaw nila. Niyaya po ako ng kasama ko na punta namin yung barko na yon, yung ilaw. Sinagwan po namin ng kulang 2 oras po yung Vietnam. Ginising po namin sila. Tapos nung pagkagising po nila, sinisenyasan po namin na yung bangka namin, yung mother boat, nalubog na po. Binigyan kami ng flashlight. Parang sinasabi pang babalik kami doon na sasagwan lang ulit. Sinabi ko na po na gutom na po ako. Kinuha ko po yung tali ng sagwanan ko tapos sinisinyas ko po yung hilain kami. Yun, nag-isa na lang po kami ng tali tapos pinakyat po kami. Pinapadescribe po ng kapitan nila na kung saan po banda yung mother boat namin. Kasi po hindi makita yung ilaw, cellphone lang po ang gamit. Buti may hindi pa nabasang cellphone. Kaya yun po. Mga kalating oras na po kaming babalik doon sa bangka namin. Doon na po nakita namin yung ilaw. Sa wakas, makalipas ang halos 6 na oras mula nang banggain sila ng Chinese fishing vessel, nasagip sina Bonbon. Laking pasalamat nila na nakauwi silang ligtas sa Mindoro. 15 pa lang po ako doon, nalawat na po ako. Marami na rin po akong naranasan pero hindi kagaya po ng naranasan namin ngayon. Maraming beses na po ako nakarating ng recto bank kasi po halos buwan-buwan po eh. Importante po talaga sa amin yan kasi diyan po kami kumukuha ng paghanap buhay sa mga pamilya po namin eh. Halos buwan-buwan po lumalaot kami. May iwan lang na pagkain, pera. Habang kausap namin ng ilan sa mga mangingisda, iginuhit ng isa sa kanila ang itsura ng Chinese fishing vessel na bumangga sa kanila. Ito po yung pinaka-unahan. Yun ang unang bumuho sa amin. Parehong-pareho yung itsura niya. Ganyan talaga po. Ganyan talaga po. Ang style po. Kasi po, pagka-araw nakikita namin, minsan malapit lang. Nung araw na dumating sila sa Mindoro noong June 14, naglabas din ng pahayag ang China.
Ayon sa Foreign Ministry ng China, on June 9, 2019, Yao Mao Bin Yu 42212, a Chinese fishing boat from Guangdong Province, China, engaged in a light purse seine operation was berthed at the vicinity of Liutan or Reed Bank. It was suddenly besieged by 7 or 8 Filipino boats, and its steel cable on the lightning grid of LAR boat bumped into the Filipino pilot house. The Filipino fishing boat tilted and its stern foundered. The Chinese captain tried to rescue the Filipino fishermen but was afraid of being besieged by other Filipino fishing boats. Kung hindi po naman po nila sinasadya, dapat po tinutulungan po nila kami. Huwag po silang matakot kasi po kami nagmamakawa pong makaahon sa dagat. Pero anong ginawa nila, ma'am? Tinakbuhan pa nila kami, pinatayan pa ng ilaw. So, ano ibig sabihin nun? Kahit sino namang tao, yun ang iisipin eh. Parang sinadya talaga. Hindi rin kami kasi malalaking barko yung sakay nila eh. Ano ang laban namin kasi kami malulusob sa kanila. Eh, sa amin, puro kahoy lang, plywood. Iputol nga yung pagbangga. Sa kanila, walang damage eh. Sila pa yung bumangga. Hindi man lang sila tumagilid kasi po sa laki ng barko nila. Paano nila masasabi? Lulusubin na, natatakot silang lusubin eh. Marami din po sila. Akala namin matapos sila makauwi sa Mindoro, makakapagpahinga na muna ang mga mangisda. Yun pala, kailangan muli nilang maghintay. Aabangan nila ang pagdating ng nasirang fishing vessel na Genvir 1 sa pangpang ng San Jose. Ito ang larawan ng FB Genvir 1 habang nasa laot pa sa Reed Bank. Nakalubog ang kalahating bahagi nito matapos banggain ng fishing boat mula China. Kasama sa iuwi sa Mindoro ang nasirang bangka. Umaga ng June 15, dumating ang Genvir 1 sa San Jose Occidental, Mindoro. Naging pahirapan ang pagdadala nito sa pangpang. Malalakas din ang alon sa dagat. Tulong-tulong ang ilang residente at mismong mga mangisdang naging sakay nito. Matapos ang 8 oras na paghila, tuluyang naiangat sa pangpang ang Genvir 1. Butas ang likurang bahagi ng bangka kung saan ito binangga. Kasamang lumubog sa Reed Bank ang halos 3 toneladang isda na pinaghirapang hulihin ng mga mangisda. Yung isda namin na nabulok na hindi na pakanabangan. Hindi sayang din po yun. Ay baka mga po yun, 400,000 po. Ang problema ng mga mangisda, lugi na nga raw sila dahil sa pagkawala ng mga huling isda. Matatagalan pa bago sila makabawi dahil sira ang bangkang ginamit nila sa paglaot. Humingi lang po kami ng tulong, paayos yung bangka, bago yun sa mga tao po na diyan lang po umaasa sa bangka. Bagaman makailang ulit nang humarap at nagpaliwanag ang mga mangisda at sa kabila ng pagpapakita nila ng pinsala sa kanilang bangka, ang mga taong sakay ng Chinese vessel na bumangga at nag-iwan sa mga Pinoy, hindi pa rin inihaharap ng gobyerno ng China. Ito'y kahit nauna na nilang inamin na Chinese fishing vessel ang sangkot sa insidente. Ang kapansin-pansin, kahit hindi nagpapakita ang mga bumangga, ipinagtatanggol naman sila ng gobyerno ng China. Si Pangulong Duterte, nagsalita na rin tungkol sa insidente. Ang nangyari dyan sa banggaan, that is a maritime
incident. Huwag kayong maniwala dyan sa mga politiko na bobo. No? Gusto papustahin yung Navy. You do not send gray ships there. Banggaan lang ng barko yan. Do not make it worse because that's a fertile ground for... alam ninyong mga sundalo, miscommunication yan, patay na. Sa ganitong insidente, parang pinapakita na actually wala naman silang respeto sa atin at wala silang pakialam kung anong ginagawa natin. No? Wala naman tayong nakukuha sa kanila at namimihasa pa sila. Okay? So dapat maging factor yan sa ating pulisiya sa China. No? Dapat talaga nagpapadala agad ng note verbal demanding an investigation and identification ng vessels and crew and yung sanctions, yung mga yung penalties or punishment na ipapataw nila dahil sa ginawa nila na yun. Tapos siguro pwedeng masabi na dapat magkaroon ng compensation yung ating fishermen. No? Bago pa ang pahayag ng Pangulo, nauna nang nagbigay ng pahayag ng Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Navy. Lahat sila kinundi na ang ginawang pagbangga at pag-abandona ng Chinese fishing vessel sa mga mangingisdang Pinoy. Nagsalita na rin ang kapitan ng Vietnamese fishing vessel na tumulong sa mga mangingisdang Pinoy. Ayon kay Nguyen Thanh Tam, nakita nila sina Bonbon na sakay ng maliit na bangka at humihingi ng tulong. Dahil hindi nagkakaintindihan, hand signals daw ang ginawa nila Bonbon para sabihing may mga kasamahan silang nasa laot. Agad na pumunta ang Vietnamese fishing vessel sa sinasabing lokasyon ng mga mangisda at dito na nila naabutan ang mga kasamahan ni Bonbon na palutang-lutang gamit ang ilang container at kahoy. Ang mga testimonyang ito ng Vietnamese tugma sa sinasabi ng mga mangisdang Pinoy. Sa pananaliksik ng GMA News, lumalabas na nakaranas na rin ang mga Vietnamese fishing vessel ng ramming mula sa mga Chinese vessel. Kuha ito noong May 26, 2014 malapit sa Paracel Islands na pinag-aagawan ng China at Vietnam. Ang malaking barko pag-aari ng China habang ang maliliit mga Vietnamese fishing vessel naman. Sa datos ng Center for Strategic International Studies, mula 2014 hanggang 2018, umabot na sa 12 insidente ng ramming o pagbangga ang ginawa ng Chinese vessels sa mga Vietnamese. Sa ngayon ay hinihintay pa raw ng Malacanang ang resulta ng ginagawang investigasyon tungkol sa nangyaring pagbangga at pag-abandona sa mga mangisdang Pinoy. On June 13, the DFA sent to the Deputy Chief of Mission sa Chinese Embassy itong ating diplomatic protest. Ang hinihintay po natin yung official reply po ng Embassy ng China dun sa diplomatic protest po natin. Sa labas ng bakuran kung saan nagaganap ang dialogo sa pagitan nina Agriculture Secretary Emmanuel Piñol at mga mangingisda, nakatawag pansin ang deployment ng crowd dispersal unit ng PNP. SOP naman po yan. Wala po tayong threat dito. Kinalaunan, inalis din sa lugar ang mga anti-riot police. 25 minuto ang kinausap ni Piñol ang 22 crew ng FB Gemvir 1. I would like to qualify, kasi baka parang lumalabas dito na nagdedepensa kami. No, we would like everything to come out in the open. The truth, no. We are not slaves to anybody. We denounce the act of the Chinese vessel in abandoning the fishermen in distress. Under international maritime laws, that is illegal. Under human laws, that is immoral. Kasabay ng paggunita ng 25th anniversary ng United Nations Convention on the Law of the Sea sa New York, sinabi ng Department of Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin na isang felony ang ginawang pag-abandona ng mga Chinese sa mga mangisdang Pinoy sa Reed Bank. Dapat nga po yan, ma'am. Hindi kami mapapamak sa teritoryo namin kasi tiwala po kami sa amin po eh. Lugar po namin eh. Tapos ganun pa mangyari.
sa nangyaring insidente sa Reed o Recto Bank. Ilang bagay ang malinaw sa ngayon. Una, inabandona ang 22 mangingisdang Pinoy sa gitna ng madilim na karagatan. Sunod, China na rin ang nagsabi, isang Chinese fishing vessel ang bumangga sa mga Pinoy. At panghuli, pumasok ang Chinese fishing vessel sa Reed Bank na malinaw na nasa loob ng ating exclusive economic zone at tayo lang ang may karapatan sa lahat ng resources na narito. Habang hindi pa rin nariresolba ang issue, ang mga mangingisdang gaya ni na Bonbon patuloy na maghihintay. Maghihintay sa pagkakataong ligtas silang gumalaw sa lugar na dapat naman ay sa atin. Dapat nga po yan, ma'am. Hindi kami mapapamak sa teritoryo namin kasi tiwala po kami sa amin po eh. Lugar po namin eh. Tapos ganun pa mangyari. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.